Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. May umiiyak ba ngayon? Kasi parang meron dito parang overwhelming yung nafe-feel ninyo. Parang naiiyak yung iba sa inyo, hindi ko alam. Ayan, baka meron dito na homesick, nalulungkot. Ayun, parang yun yung nararamdaman ko, parang may umiiyak. Mabigat yung nararamdaman, ganyan. So, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe po natin kay Earth signs. Meron tayo ditong a blessing to bring clarity. Some of you are dealing with Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, no. Pwede. Tignan po natin. A blessing to lift sadness. So, meron nga malungkot dito. Ayan po. Mukhang may magpapasaya naman sa inyo ngayon. Or makakahanap kayo ng ways para ma-divert yung inyong energy. Earth signs sa positive things. A blessing on a homecoming. So, may papauwi dito. So, ayan, kaya yung iba sa inyo, pwedeng emotional kayo kasi pwedeng meron dito, mamimiss nyo yung trabaho ninyo. Meron din po dito is miss nyo na kasi yung family ninyo. Gustong-gusto nyo nang umuwi. Ayan, tignan po natin. So, parang magkakaroon dito ng kalinawan kung makakauwi ba talaga kayo ngayong taon na ito. So, parang maraming nagtatanong nun kung makakapag-vacation ba sila, makakauwi ba sila ng Pinas ngayong taon na ito. So, iba po sa inyo, malalaman ninyo, ayan no, kasi merong news or pag-uusapan na ninyo kung papayagan po kayong umuwi, ganyan. Or pwedeng decision nyo din kasi talaga to, Earth signs, kung kayo ba ay uuwi. So, parang kung tapos na yung kontrata, mag-extend pa ba kayo or what? Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. At pasensya na po kayo sa mga tahol ng aso na naririnig ninyo. Tignan natin, Spirit Guide. Sa bagay, aso lang naman yung tumatahol. So, tignan po natin. Ayan, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ito pala yung lucky number mo. We have number 35. Meron tayo ditong number 30 and we have number 44. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Mayroon tayo ditong love. Ayan, so clarity regarding your relationship with someone. Pwedeng ito, nakakausap mo pa lang, ay hindi pa ganun ka-deep yung connection ninyo, malalaman mo kung saan ba ito patungo. Parang magkakaroon ka ng idea or magbibigay sa'yo, parang may pahaging yung person na ito towards dito sa nararamdaman niya, towards sa decision niya regarding this relationship. Pwede rin naman ito ay pagdating sa trabaho talaga. Depende, ano ba yung mga relationships na pinagtutuunan nyo ng pansin ngayon? Saan ba kayong aspect ng life ninyo mayroong kinakaharap na obstacles or difficulties? We have exile. Ayun. Ito, kasi meron po dito pwede na may umalis na lang sa life mo. Yan. Kasi we have a blessing to lift sadness. Pwedeng meron dito ma-accept nyo talaga yung nangyari na umalis na yung taong yon, na iniwan na kayo. Ayan, may acceptance akong nakikita. Kaya medyo gagaan yung pakiramdam ninyo. Yan, meron kasi dito talagang parang in-isolate niya yung sarili niya sa mga taong mahahalaga sa kanya. Pwedeng ikaw yan, Earth signs, pwede rin naman na isang tao sa life mo na parang hindi na siya namamansin ngayon. Parang iniisip mo nga parang nagbago na siya. Pero pwedeng may pinagdaraanan lang din yung taong yon na hindi niya din masabi sa'yo kasi parang ayaw ka na niyang mamroblema. Tingnan natin what is a blessing on a homecoming. So we have the maestro. So meron po dito pwedeng matagal talaga na nawala sa bahay. I mean, pwedeng matagal nagtrabaho, ganyan. So ito na po, pwedeng may magfo-for good na dito sa Pinas. Meron din po dito, pwede naman na retired na. So, pwedeng yung family nyo nasa ibang bansa na. So, pwedeng magmamigrate na din kayo. Susunod na kayo sa kanila. Ayan, di maestro. Pwedeng meron nga dito. Retired teacher, ganyan po. Or retired na kayo sa trabaho. And ito naman parang there's a time para mag-relax kayo. Yan. So, parang marami kayong mamimiss kung meron dito pa retired na sa work. Tingnan natin. Spirit guide. Ano pa po ang mensahe natin? Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tingnan natin. Pagdating po sa trabaho,
ni Earth Signs. Spirit Guide, kamusta po? Pasensya na po talaga at maingay. Ayan, tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. We have the Lovers. So, ayan. Meron dito, pwedeng mapag-uusapan ninyo talaga ng asawa mo, ng parents mo, pagdating dito sa trabaho. Meron dito pwedeng kinakailangan yung mag-resign. Parang, ano to, parang sapilitan. Meron ako nakikitang ganyan na sapilitan. Meron ba dito na involve kayo sa, ano ba yun, relationship with coworker, Earth Signs? So, pwedeng yan. May clarity na mangyayari dito. And ito rin naman, pwedeng yung, ito wala namang love something or romantic relationship. Pwede po na ito ay yung connection mo with your co-workers. Parang mas magiging matibay siya ngayong month na ito. Ngayong araw pala na to, hindi month. So, tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. We have naman King of Swords. Pagdating po sa iyong, pagdating sa business mo. Yan. So, kailangan nyo siguro talagang mag-isolate. Bakit? Para makapag-focus kayo dito sa inyong negosyo. Ayan, no? Parang kailangan talaga focus kayo dito. Yun po yung kailangan ninyong gawin, Earth Signs, ngayong araw. Actually, hindi lang siya ngayong araw. For some of you, diba, sinasabi nga nila, 6 months kang mawala sa radar ng mga kaibigan mo, ng mga tao sa paligid mo. And by that time na wala ka, diba, pwedeng yan yun, no? Ang gawin mo is mag-focus ka dun sa skills mo. Mag-focus ka to improve yourself. Yan po yung gawin mo. Mag-focus ka to improve your business. So, aralin mo talaga yung pasikot-sikot sa business mo. Minsan, nakala natin, simpleng business lang yan. Pero ang dami palang pasikot-sikot dyan. Diba? Hindi lang pala iisa yung formula. Kahit gayahin mo yung formula ng isang sikat na tao, kahit gayahin mo yung formula ng isang matatag na business, pwedeng hindi mo yun makuha dito sa business mo. Bakit? Kasi, iba yung formula mo. Iba yung formula ng business mo. Ayan. So, tignan natin. Tsaka di naman talaga i-share ng mga mayayaman yung formula nila pagdating sa business nila. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo pagdating sa kaperahan. We have 2 of Swords. Ayan, may pagdadalawang isip kayo dito pagdating sa inyong kaperahan. So, meron dito may mga investments. Pwedeng meron kayong ibebenta na mga properties if meron kayong mga properties na na-acquire over the years. Yung iba naman po sa inyo, ito, kasi nga 'di ba pwedeng merong aalis ng bansa. So ayan, pwedeng ibebenta niyo na, pinag-iisipan niyo kung magpo-for good na ba kayo dun sa ibang bansa. Ayan, or doon na kayo, 'di ba? I mean, doon kayo magre-retire. Meron naman kasing ganun, hindi ba? Hindi lang naman magre-retire dito sa Pinas. Meron din sa ibang bansa. So, parang yun yung iniisip ninyo dito. Ibebenta nyo ba yung mga properties ninyo? Ganyan. Or, ito naman, yung iba po sa inyo, bibili na ba kayo ng properties? So, yan yung pinag-uusapan ng iba sa inyo. Medyo may nalulungkot dito. Siguro yun. Kasi pwedeng alam ninyo na yung money ninyo is hindi pa enough para makabili kayo ng asset. Makabili kayo ng, kunwari, lupa, ng property. So, may lungkot na nararamdaman. Tignan po natin pagdating sa relationship, we have 10 of Swords. So, pwedeng may nagkahiwalay dito, may nagkagalit ngayong araw na ito. 7 of Cups, meron dito talaga more on naghiwalay. Okay, 7 of Swords, may tinatago sa'yo yung person mo. Ayan, or pwedeng lagi kang sinasaktan. Hindi physically, kung hindi emotionally. At saka mentally. Parang lagi kanyang pinag-iisip. Pwedeng may nagbibigay sa inyo dito ng mixed signals. Kaya nga, meron ditong a blessing to bring clarity kasi maliliwanagan po kayo kung ano ba talaga, babalik pa ba yung taong to, may continuation pa ba yung relationship namin, or hanggang doon na lang talaga. Magsasabi ba talaga siya sa akin, mag-open up ba siya, magiging honest ba sa akin yung taong to. So, ayan lang po ang mensahe sa'yo, Earth Signs, at punta na po tayo sa ating free reading. So, pwede pa rin po kayong mag-comment kasi last day na natin to ng ating free reading. Pero, yung mga hindi ko po nasagot sa video, di ba? Yan, sa nilalagay nating video is, sa comment section ko na lang kayo sasagutin. Pero, give me some time. Medyo mahaba-haba yun dahil napakadami ninyo. At kung tama po yung inyong format, sasagutin ko po kayo. Pero kung hindi, ayan, basahin nyo muna yung nasa description box. I know na nasa comment section, nakapin po yan kung ano ba yung gagawin ninyo, yung tamang format ng ating, ating free reading. So, para masagot ko po kayo. Pero it will take months siguro bago ko kayo matapos lahat. Kasi gagamit ako ng maraming energy para masagot ko kayo. So, ayan po, proceed na tayo. Natin, this is for Ma'am Arlene Santos. September 15, ayan, ma-renew ba ulit yung contract ko dito sa work ko na may kasamang promotion or salary raise? Yung tipong masatisfy ako sa dagdag. Tignan po natin.
The letter, ayan, kontrata to. So, maririn nyo po ulit. The Tower. And the Birds. Mapag-uusapan naman po yung regarding sa salary. Ayan. So, masasatisfy ka naman po dito because we have the stars. Ayan, may pag-uusapan naman po. At marirenew yung contract. Next na tayo. This is for Agnes San Juan, December 26, 1975. Magkakaroon ba ng magandang changes ang person ko? Kasi ang lakas ng pakiramdam ko may nagmamanipulate sa kanya. The Book. The Ring. Meron tayo ditong The Stork. Okay. So, yes, changes kasi to. Kailangan lang is aralin ng person mo kung ano ba yung mga pinapasok niya sa isipan niya. Okay, kung ano ba yung mga tinatanggap niya. May pagbabago naman po dito. And also, kung sino man yung mga taong yan, kung lalayuan niya. Kasi hanggat nandyan yan, mahirapan siya dahil guguluhin niyan yung kanyang isipan. Oo. So, ayan po. Good luck. This is for Shoni Espra Rohel. August 26, 1964. Makapagtrabaho ba dito sa Singapore yung anak ko? This year. Ayan, tignan po natin. Makakapagtrabaho po ba yung anak mo this year sa Singapore? The letter. Yes, ayan na. Meron tayo ditong contract na naman. The Anchor. Meron tayo ditong The Coffin. Yes, makakapunta naman po siya. Ayan, new beginnings to kasi. So, tingnan po natin. Question. This is for Michelle Esmana, April 14, 1999. Magkakabalikan pa ba kami ng boyfriend ko ng black sa akin? Tingnan po natin kung magkakabalikan pa ba kayo. The Fox. Tingnan po natin. And we have the Heart. Meron tayo ditong The Anchor, The Coffin, and The Bear. And we have the Dog. Yes, mukhang magkakabalikan pa kayo. So, it's up to you kung hihintayin mo ba siya or mag-move forward ka na. Nasa sayo pa rin yun. So, ayan po. Maraming salamat, Earth Signs. At huwag po kayo mag-alala kasi yung mga susunod na free reading natin sa comment section na lang po. So, meron pa rin tayong format na sinusunod. Sundin nyo lang po yung format na yon. And mas malaki yung chance na kayo po ay masasagot ko. So, pardon po kasi sobrang dami po ninyo. Hindi ko po kayo masasagot ng isang bagsakan lamang. So, ingat po kayo always and more blessings to come.